Alamin natin report mula kay Aris 14 mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na puwersa ang Pilipinas para paalisin ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, walang aircraft carrier na may destroyer, frigate at submarine ang bansa na maaaring i-deploy para itulak palayo ang monster ship. Sinabi rin ito na pagdating sa palakihan at paramihan ng barko, malayo ang Pilipinas sa China. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatili ang polisiya ng pagtatanggol sa sovereign territory at territorial rights sa ating exclusive economic zone at pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino. Patuloy din anyang ipadadala ang mga akaling may mamataang foreign vessel sa ating karagatan kahit pa ito ay banggain, bombahin ng tubig, i-laser o harangin. Narito si Pangulong Marcos. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our waters. Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Kaya naman buti na lamang andyan si Uncle Sam, ano ha? Ayan. Good morning Justice Sam Martires. Ayan, buti andyan si Uncle Sam, ano ha? At least meron tayong panakot man lang na typhoon missiles sa mga EDCA sites na kinakatakot yata ng China. Alisin daw, pabalikin daw sa Amerika yung mga made in USA na missiles. Kaya lang siyempre, yan lang ang panabla natin kasi wala tayong forces na matindi, Apo General Omet Browner, ha? Ayan, ano na lang, tiis-tiis na lang muna. Medyo napabayaan natin, pati yung ating Blue Diamond, ha? Yung mga fighter jets natin, wala na. Yung Air Force natin, mga Blue Diamond fighter jets mislet, ha? Abay, sabi na ating bubit dyan sa Air Force, ala na lang kayo, ano lang, hanggang blue na lang kami, wala nang diamond. Okay, ang Pangulong Marcos pupunta pala sa Bureau of Customs sa Miss Let ngayong umaga. Anong oras ba siya pupunta dyan? Mamayang hapon pa. Mamayang hapon pa ba? Oo, alas 5 yung schedule niya. Ayan, dadalo nga siya sa 123rd founding anniversary ng Bureau of Customs. So, may panahon pa pala para manermon si Commissioner Bian Rubio sa mga kolektor na hindi nagpe-perform, ha? Ayan, baka mamaya mainit ang hindi maganda ang gising ng presidente, ma-sermon sir dahil hindi na ko yung target collection ng Bureau of Customs. Baka naman himukin niya lang na galingan pa kasi nung sa anniversary, ay hindi anniversary lang kayong sa BIR na event. Yes, ay siyempre pinagmalaki niya nga na gaya binabanggit mo kanina pas dun sa kanilang target collection at mas mataas pa ngayong taon. Kaya sumasakit ang ulo ni Commissioner Jun Lumagi ngayon. Ayan, ang hirap din pala ng nagpe-perform. Mahirap din pala nagpe-perform ng maganda. Ayan, tinaasan ng target collection. Di tataasan na naman. Kaya nyo pala mangolekta ng mataas na buwis, ha? Dagdagan natin ang target collection. Ng BIR. Pero baka sabihin naman ng Bureau of Customs hindi namin kaya, Mr. President, babaan po yung target collection namin. So malalaman natin mamaya kung manenermon ang presidente, ha, sa mga taga Bureau of Customs. Lalo yung report ni Grace Vera Sansano kanina, ha? Abay siguro Mr. President yung mga smuggler diyan sa Bureau of Customs. Ayan, lakay. Nakanambakan dalaga, abay yung mga farmers natin kung kailan mag-aanihan na ng sibuyas, saka mag-i-import na naman ng sibuyas. Ano ba yan? Actually, lakay, hindi lang yung mga magsisibuyas, pati yung mga magsasaka ng palay, yan ang pangamba na baka sa panahon ng anihan, bumaha na naman ang imported na bigas, mura na naman ang bigas, lugi na naman sila. Yan ang malungkot. Dapat mag-import lang kung kulang ang supply. Eto, mag-aanihan na pagkatapos tonelada pa yung aangkatin na. Ano ba naman yan? Sino mga ngumisyon dyan? Inaagapan nila.
inaagapan daw nila na huwag magkaroon ng shortage. Sabi naman ng mga magsasaka, bakit pa iniisip nyo kagad yun? Agihan nga. Oo. Pagkatapos na anihan, yun yung makikita kung kukulangin o hindi ang Tama, supply ng Lakay. sibuyas. Ay, naku. Parang makabawi-bawi man na lang yung ating mga Ay, magsasaka. sinabi mo. Lakay. Hindi po kailangan ng doctorate sa Harvard ng ganito ha. Common sense lang po ang kailangan dito, Mr. President. Diyos ko po mahabagin. No. Anyway, sige Ms. Let, so ano pa ang latest sa Malacanang? Ayan, meron na bang, ayan, Tayong mga in-extend na ang term ni General Marbil ng PNP, 4 months. Sino naman? Lakay. Sino naman ilalagay niya sa Commission on COMELEC? May mag-re-retire ngayong linggo. Yan sa mga commissioner. Wala pa Lakay. Wala Ang pa. anunsyo pa lang kahapon ay yung extension ng termino ni General Marbil bilang PNP chief. Ayan, 4 na buwan. pati sa Court of Appeals. Natin ang happy birthday ngayon si General Marbil. Ngayon yung birthday. Oo nga niya. pala, General, meron ba tayong dyan? Emperador dyan, ayan. Palitson ba tayo dyan? Ayan. Okay, so abangan natin, Miss Let, ha? So hapon Yes, pa, Lakay. yung punta ng Pangulong Hapon Marcos pa, sa Lakay. Bureau of Customs. Ayan. Lakay. At bago yung sa Bureau, doon pa siyang bisita si Mohammed Hassan Al-Suwaidi, UAE Minister of Investment. Oh, okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming